so many complaints have been aired to us, have been relayed to us concerning the irregularities and non-accuracy of the results of the election. Even the process itself is questionable. And ang amin pong ipaalam sa inyo ay hindi po humihinto ang Duterte 7 sa kanilang laban para sa bayan. No? Ang gusto po naming mangyari ay ganito po, para diretso na tayo sa usapan natin. Ang gusto naming mangyari ay i-implementa ang batas, Section 31 of Republic Act 9369. Yan po ang prevailing law ngayon sa ating bansa. Ano po ang ibig sabihin yan? Na ang botohan natin ay electronic, pero pagbilang po ng mga boto sa presinto, kailangan po ito manual counting. Ito po ang nakasaad sa ating batas po under Republic Act 9369. Kaya nga, kami po ay nananawagan noon pang early 2025 na i-implementa ito. And meron ding isang grupo na nag-file na nga earlier than us, mga February of 2025, na i-implementa din yung Section 31 of 9369. Kasi nga po, ang unang batas natin, yung Republic Act 8436, it implemented full automation. Okay? Pero yung full automation na yun, nakikita natin na merong mga problema yun dahil sa hacking, dahil sa mga malwares. Kaya inaminda po ito at nakasaad po sa ating batas ngayon na supposedly kailangan manual counting po ng mga balota sa precinct level. Tapos pagkatapos niyan, electronic na lahat ng transmission at saka consolidation of votes. Pero hindi po ito sinunod. Kaya nga po, meron tayong mga 16.8 million overvotes na nakikita natin. And reportedly, 18 million po ito lahat. Ang ibig ba sabihin nito, ganun po kadaming bobo ng mga Pilipino na hindi po sila marunong bumoto. No? At ang dami pong mga irregularities na nakikita natin na kung magboto ka, hindi po nakikita doon sa VVPAT. Isa na po doon itong aming kasama po, kandidato na may big chance of winning, Attorney Raul Lambino. Alam niyo kung anong nangyari sa kanya. Doon din sa online voting, ang dami pong mga reklamo kasi iba po ang lumalabas sa kanilang mga resibo. No? And supposedly, yung encryption is provided against third persons, but this is the only system in the world where you are encrypted against yourself. No? So, yung sistema po ay hindi po siya credible. Yun po ang aming pananaw at labag po ito sa batas. Kaya nga po kami ay maninindigan. Gaya ng sinabi ko na 2 days ago or 3 days ago na mananawagan kami ng manual counting of votes para ibalik po ang pagtitiwala ng mga tao sa ating sistema. Ang Commission on Elections po ay itinatag ng ating konstitusyon para magbigay sa atin ng honest, free, credible elections. Since yung elections po, marami masyadong question, so hindi na po ito ang mandato. Hindi ito in accordance with the mandate of the 1987 Constitution. So kinakailangan may gawain ang Commission on Elections, kailangan i-exercise niya ang motu proprio powers niya. Ano yung motu proprio? On its own. Since there is a widespread complaint against the credibility of the elections, then on its own, the Commission on Elections can order a manual counting of votes, and our basis is Section 31 of Republic Act 9369. Batas po ito. Hindi po pwede sabihin na hindi ito inimplementa. Article 7 of the new Civil Code, alam po lahat ng mga law students that laws are only repealed by subsequent ones. And its non-observance is not excused by practice to the contrary, custom, or other reasons. So, under Article 7 of the new Civil Code, kailangan i-implementa po ang Section 31. Kaya nga po, yan ang aming pananawagan.
Kung sino man po ang matatamaan nito, hindi po yun ang aming iniisip. Ang iniisip po namin ay ang kapakanan ng bayan dahil kailangan natin na magtiwala ang sambayanan sa proseso ng ating eleksyon. At prinoproteksyonan din namin yung ating upcoming 2028 elections. Imagine kung ganito pa rin ang ating sistema sa 2028 elections, baka po magkagulo na talaga tayo. Kaya iwasan natin ang gulo, iwasan natin kung anumang mga misunderstandings natin, i-implementa lang natin ang batas. Yun po ang aming pananawagan, yun po ang pananawagan ng PDP Laban, yun po ang pananawagan ni Pastor Apollo Sigibuloy, Attorney Jimmy Bondo, Attorney Raul Lampino, Attorney Vic Rodriguez, Attorney JV Hinlo, Philip Salvador, and Dr. Richard Mata. Yun po ang aming pananawagan. At kung meron pa kayong mga ebidensya of any irregularities, ipadala po ninyo doon sa vote guard, no? Yun pong itinayo ng JMC Law School to record everything. Ipadala po ninyo doon para ma-record po natin lahat po ito. Ang gagawin namin ganito po, para malaman ng mga taong bayan. Ngayon, nag-press con kami, mananawagan ng manual counting of votes. Later po, mag-file kami ng manifestation sa National Board of Canvassers, no? Reiterating our polite, if not persistent, but serious call for the Commission on Elections to conduct a manual counting of votes. And then thereafter, we will file a supplemental petition to the Supreme Court, no? Reiterating our petition for mandamus for the COMELEC to implement the manual counting of votes as mandated under Section 31 of Republic Act 9369 in relation with, insofar as overseas voting is concerned, Sections 23, 24, 25, and 27 of Republic Act 10590. Yun po ang aming pananawagan. Magandang hapon sa inyong lahat. As clearly pointed out by Attorney Torion, I am here as an adopted candidate of PDP and to lend my full support sa gagawing hakbang ng PDP na nag-adopt sa akin. And at the same time, I am here for the simple reason that I cannot be oblivious to the observation, the call and the plea of not just who voted for me, but for the many other voters na nakita itong napakaraming irregularity, anomalies ng nasaksihan nating lahat itong nagdaang halalan. And yung ating mismong Commission on Election should also be not oblivious to the observations of not just one party, not just one or two candidates, but rather the observation prevailing as even up to this very moment ng maraming mamamayang Pilipino. And we are tired of every election, pagkatapos na lamang ay laging ini-question yung integridad at kredibilidad ng naturang halalan. So it's time, and I ask the newly elected legislators, of both houses, sa Senado at sa Kongreso, na amendahan na natin itong automated election system law sapagkat ang sinasabi naman talaga ng ating saligang batas, secrecy in voting pero full transparency pagdating sa counting. At marami naman na tinulungan ang ating butihing Vice President Inday Sara Duterte na nagwagi. Marami naman na inendorso si Pangulong Duterte na nagwagi. Tingnan naman natin kung sila'y how will they respond into the call of the many people. Balik na tayo sa manual counting sa precinct level at ang automated na lamang ay yung transmission ng resulta pagkatapos bilangin ng mano-mano sa precinct level. After all, yung automated election law, kaya naman ito ipinatupad at naipasa upang iwasan yung naging masaklap na experience nating mga Pilipino noong 70s and 80s, even up to the early 90s, yung ballot box snatching, yung ballot box stealing, at yung mga violence at the precinct level counting dahil nabilangan ng tama yung boto sa presinto, subalit nawawala yung ballot box. And to address
that anomaly experienced in the past. Balik sana tayo sa manual counting sa precinct level at ang transmission na lamang ang automated. And I call on the many new and incoming, the re-elected senators and congressmen and women na natulungan ng malaki ni Pangulong Duterte sa kanyang endorsement at ni Vice President Inday Sara Duterte. We have 3 years. At itong 3 taong ito, sana ay gawin nila yung nararapat nang sa ganon matuldukan na yung lack of transparency, lack of accountability, lack of integrity and credibility in the conduct of our elections. Yun lamang, and again, I am here to lend support, my full support sa gagawing hakbang ng PDP at ng aking mga kapwa kandidato sa Duterte 7. Yeah. Well, tulad ng nabanggit ni Attorney Jimmy, Attorney Vic at saka ni Attorney Bobet, no? Itong umiiral na sistema ng pagboto, pagbilang at saka pag-canvas hanggang sa madalas sa National Board of Canvassers sa COMELEC. Napaka-depektibo talaga. Nakita ko mismo, naranasan ko mismo sa eleksyon na ito. Yung itong teknolohiya, itong makina na kinuha ng Commission on Election ay questionably talaga. Mismo ako nakaranas, experience. Bumoto ako, inilapang ko yung balota, may ingat ako, hindi nagkaroon ng overvote. No? Sinaksak ko yung balota, sa makina, ayaw kainin, inulit-ulit, ayaw kainin. So tinawag ko na lang yung chairman ng BEI, ikaw na nga yung maglagay sa balota. Kinain naman yung balota. Paglabas ng resibo, blanco. Wala. Tapos, merong silang ginawa, yung card na hawak ng chairman ng BEI para maka-issue ng receipt. Ando doon yung technical person ng COMELEC. May lumabas na resibo. Ang resibong lumabas, yung mga kandidatong hindi ko binoto. Dahil sila ay kandidato sa kabilang partido, kabilang grupo. Sa senador, wala kahit isa sa amin ang lumabas, pati pangalan ko wala. Doon sa mayor na kandidato yung asawa ko, hindi rin lumabas yung pangalan, iba yung kalaban ang lumabas. Yung mga kandidatong konsihal doon sa amin na hindi ko naman binoto, sila rin ang lumabas. So inulit na naman. May lumabas na namang resibo. Iba na naman ang lumabas na resibo. So, kung ako mismo ay naging biktima nito, ako mismo, nakita niyo naman sa aking inilabas sa Facebook at TikTok account. No? So, pinirmahan ko na lamang yung mga 3 resibo na yon at iniwanan ko sa POI. Ito, maliwanag na yung sistema ng inadapt ng komisyon, teknolohiya na ginamit po dito. Hindi nagbibigay ng tama na aktwal na lalabas yung boto ng ating mga kababayan. Lagi nating sinasabi, democracy is sacred only if the votes of the people will be properly counted, canvassed, and the result will be those who deserve to be elected will come out. Hindi po ganun ang nangyari dito. At hindi namin sinasabi na lumabas kami ngayon because we believe that we won the election or what. Lumabas po kami ngayon para hindi namin pwedeng i-frustrate yung daan-daang libo o milyon na mga botante na tingin po nila ay talagang maanumalya itong halalan na ito, depektibo itong mga makinang ginamit at hindi lumabas yung tamang kagustuhan ng ating mamamayan. No? But we are not here to ask for deferment of the proclamation or to stage an election protest or what, no. Andito po kami para sabihin sa mamamayang Pilipino, tulad ng sinabi ni Atty. Torion, kung depektibo naman itong sistemang umiiral sa pagboto, pagbilang, pagcanvass, ano pang sasabihin natin? May demokrasya pa ba sa Pilipinas kung ganito yung sistema ng eleksyon? So tulad ng sinabi ni Atty. Vic, panahon na naripasuhin natin itong mga umiiral na mga batas, patakaran pagdating po sa halalan.
kung gusto pa po natin manatili ang tunay na demokrasya na sistemang umiiral sa ating bansa. Iyon ang dahilan kung bakit po kami lumabas po ngayon. Para ipahayag yung aming damdamin at damdamin ng mga milyon-milyong Pilipino na nakita nila kung ano yung sistematikong pattern na lumalabas na resulta ng eleksyon. Sabi nga nila, too centralized the system, kaya too centralized din yung defects. Alam po ninyo sa Amerika, na lagi po nating binabanggit na siya yung ating sinusundan pagdating po ng usaping demokrasya at saka free, orderly, and honest election. Bawat estado sa Amerika, may kanya-kanyang sistema ng pagboto, pagbilang at pagkantas. Actually, kahit na within the state itself, let's say for example sa state of Florida, in every county, on every city, magkakaiba pa rin yung sistema ng kanilang pagboto. To make sure na hindi magiging centralized yung dayaan or centralized yung depektibo yung sistema. Centralized na depekto ang mangyayari. Yun ang sistema natin sa Pilipinas. At itong technology na ginamit po ngayon sa eleksyon na ito, hindi pa po ito nasubukan sa ibang bansa. Dito nila unang sinubukan itong technology na ito. Ewan ko kung saan gawa ito. Kung gawa ito sa Korea, sa Amerika, o sa Europa, o sa China, o sa Japan. Pero ginawa po yung Pilipinas na guinea pig. Experimental dito sa Pilipinas. Kumita lamang po yung may-ari ng kumpanya dito. At ginamit po nila itong sistema dito sa Pilipinas. Nang sa ganon ay may maipakita sila eventually na meron silang eksperyensya sa naganap na halalan sa isang panig ng mundo na babanggitin natin Pilipinas. Yun lamang po ang talagang nakakasama ng loob na itong ating mga kababayan na umaasa na mabibilang yung kanilang boto ng tama. Hindi po yun ang nangyari dito sa halalan na ito. Hindi po namin sinasabi na si Atty. Vic, Atty. Bundok, Pastor Kibuloy o Atty. Lambino nanalo po kami sa halalan. Hindi po. Hindi namin clinic-claim po yun. Ang clinic-claim lamang po namin dito ay hindi lahat ng mga bumoto para sa kandidatong gusto nila sa halalan na ito, yung boto nila ay nabilang ng tama. Dahil depektibo yung mga makina at mga teknolohiya na ginamit po rito sa halalan na ito. Centralized defect ang nangyari dito. At ito ang masakit dahil wala tayong recourse. Yung Commission on Election lamang po kasi ang isinasaad ng ating saligang batas as the last agency which can decide pagdating po rito sa mga issues tungkol po dito sa election na ito. Otherwise, you go up to the Senate Electoral Tribunal kung gusto mong magprotesta or eventually to the Supreme Court. Hindi po natin kakayanin ang gastusin sa ganon. Kami ng tatlo rito, wala po kaming ganong karaming pera, kaya wala po kaming political advertisements sa television, sa radio. Nagtyaga na lamang po kami sa inyong mga vloggers ng social media account. Wala po kaming kasamang mainstream media sa aming pag-ikot-ikot. Samantalang sa kabila, siyempre, sila ang pinunduhan. Sila ngayon ang sinamahan ng mainstream media. Kaya mas nakilala yung mga ibang kandidato kisa sa amin. Lalo-lalo na pagdating sa election protest. Magkano yung gagastusin pag nag-file ka ng election protest, Atty. Torion? Aabot ng mga 300 million pag nag-file ka ng election protest. Bakit mo pa naman gagawin yun? No? Wala nga tayong 3 million eh. Saan pa yung 300 million? So yun po yung dahilan kung bakit po kami lumabas ngayon. Bago po natin pagsalitain din po yung mga nasa Zoom natin na mga former senatorial candidates, may maikli lang din po akong pahiyag. Nasabi na naman po nila lahat ng mahalaga. Masaya lang po ako ngayon na humarap sa inyo ngayon at sa taong bayan na hindi na kandidato. Masaya po kami na kami po ay hindi na kandidato. Dahilan po sa noong kami ay kandidato, we would like to reiterate that we have brought these matters to public attention into the proper authorities. Okay? Pero nung hindi po yan dinidinig, napakahirap po ng posisyon ng kandidato dahil lagi pong nababahira ng politika. So ngayon po, I am calling on all vloggers, all journalists, and all media men. Please, we are asking you, okay, to either include in your headline or to emphasize the fact na wala po sa aming naghahanap ng posisyon at hindi po namin adhikain ang
maihalal o maiproklama dahil dito sa ginagawa namin dito. I am calling all media men to emphasize that. I hope in the spirit of truthful journalism, you will be beholden at least sana to that promise to be truthful, no? Kasi po, ang intent namin dito is to fix our electoral system. Okay. Now that that has been emphasized, in fact, overemphasized, gusto ko rin pong sabihin na nung kandidato pa kami, nag-motion na kami at nag-reiterative motion na kami sa Supreme Court to simply apply and enforce the law on manual count. May gusto rin po kami i-correct sa public perception. Though we use the term manual recount loosely, the technical term, we have all erroneously used that loosely. The technical term is manual count, hindi po recount. We are asking for a manual count dahil wala namang i-recount. Gusto lang po namin na ibangga yung manual na pagbilang sa balota doon sa lumabas sa digital. Bakit kamo? In light of all the anomalies na alleged, no? Na meron pong mga overvotes or meron pong nagbabago na boto na pag binoto si A, lumalabas si B. Nabalitaan niyo po siguro lahat yung mga ganyan. These are all immaterial. What is material is the fact that if we implement manual counting, masosolve lahat ng problema na yan, mga anomalya na yan. Now, as to the past replies of the relevant authorities na kailangan daw nila, ano yun partner, kailangan daw nila ng batas pa para mag-implement ng manual count, we vehemently object to that reply. Hindi po kailangan ng batas para implement ang manual count dahil may batas na po. We are reiterating that. Meron ng Section 31 sa 9369 that mandates the manual count. Lastly, lahat po ng mga alleged anomalies doon po sa pag-procure at sa paggamit ng mga systems, ng mga Miro. There was a petition from Congressman Egay Irise, which is still pending also in the Supreme Court, no? Gusto lang namin na sabihin sa inyo that there is a possibility that I personally might even intervene in that petition. Dahil po, it is a matter of public knowledge that there were irregularities in the procurement and they remain unanswered. There are irregularities in the lack of the international certification as prescribed by law. And there was a lack of evidence that the system used had been used in prior elections. Lahat po nito ay matter of record. Wala po kaming ginagawa dito na opinion lamang naming apat na abogado. So what we are humbly asking or seeking are for the proper authorities to address these questions which we have respectfully and procedurally, tama naman ang ginawa namin, no? Brought to the attention of the proper authorities. Yun lamang po. I ask all media men to emphasize because we know we are not oblivious, no, to the fact that this will be used against us. PR machineries will expectedly use this and make us seem like we are after power or position. We are stating on the record, for the record, hindi po kami naghahanap ng posisyon or ng adjustment ng tali ng mga nanalo. Please, we ask all media men to honestly report that. Ang hinahanap namin is to fix the system and to address the anomalies that have been placed on the record. Nililinaw ko po, pasensya na po sa pagdidiin at pag-uulit ng pagdidiin because we have been misquoted before. We want Section 31 of 9369 to be implemented. Manual count, hindi po recount, manual count. Okay, that is my final statement. Now, we would like to see if the technical team can
can we connect to the Zoom para dun sa mga statements ng two more senatorial candidates? Okay tayo? Habang iniintay po, we would like to show you a copy of a manifestation that I filed yesterday to the NBOC. Dahil po nagmamadali at by deadline, mag-isa ko pong ginawa ito, but I have now shown it to my party mates. Very simply, this is, sabihin nyo lang sa akin ha pag nandyan yung mga ka-zoom natin. Very simply, this is about the, ang factual background dito is about the overvotes and the undervotes, which again has been acknowledged by the NBOC. No, so kami po ay humihingi ng clarification. We respectfully ask the commission sitting as a board of canvassers, no, to immediately issue a clarification explaining the legal and procedural basis kung bakit po nagkaroon ng inclusion of the overvotes and undervotes in the senatorial results to the tune of 16.8 million. Ha? Hindi po insignificant yung numero ng overvotes. Okay, so we would also like to request the commission, again sitting as a NBOC, to include this clarification in the official minutes of the canvassing proceedings. So, team, okay na tayo. Are we going to go to Attorney J.B. Hinlo first, no? Attorney J.B. Hinlo, can you hear us? Yes po. Okay, you have the floor. Maayong hapon sa tanan, Attorney J.B. Hinlo. Nandito po ako ngayon sa Bacolod City, no, sa aking opisina. Dalawang aspeto po ang dapat natin tingnan. Sa political po, ang COMELEC, siya po yung opisina na naggagarantiya na yung electoral process dapat po maging malinis, maging tapat sa boses ng sambayanan. Kaya po, ilang ulit na pong eleksyon na kini-question ng marami ang fairness and accuracy ng automated counting machine. At marami na rin pong mga kababayan, sama na rin po ako ngayon, na nag-aapila na let us do the manual count bago i-transmit, no, sa server for the electronic transmission because it's most accurate yung manual count. Merong depekto, siguro po konti, but at least meron tayong mga watchers talagang mabibilang ang boto. Sa makina po, hindi namin at hindi natin alam ano ang nangyayari sa loob ng makina. Kung yung ating binoboto ay talagang yun ang lalabas. Talagang marami pong haka-haka hanggang ngayon at hindi matatapos ang usapin tungkol dyan. Kaya on the political process, sana po ang COMELEC ay tulungan ang panawagan ng marami na let us do the manual count henceforth. At sa nangyari sa ngayon, let us be transparent, let us do the manual audit, no, na talagang may mga representatives ang mga political parties. Sa legal naman na aspeto nito, sa legal, ang huling opisina na siyang mag-determine kung ano ang dapat gawin ay ang Korte Suprema. Ako po, no, nananawagan sa ating Korte Suprema, sana po magkaroon na po ng maagang desisyon ang mga nakabigbing kaso tungkol po sa eleksyon. Bilang isang officer of the court, I humbly appeal to our Supreme Court, please put a closure to the present dilemma and the doubts hounding our people regarding election. Sana po magkakaroon na po ng kasagutan ang mga nakabigbing kaso. Salamat po sa lahat at magkita-kita po ulit tayo one of these days. Mabuhay po ang Pilipinas.
Salamat, Attorney JB Hildo po. And lastly, we have Dr. Richard Marites Mata. I hope you can hear us. Yes. Okay, Doc Mata, you have the floor. Yes, magandang hapon po sa lahat. Dr. Mata po, nasa Davao City po ako ngayon. The same way na sinabi po ni Attorney Jimmy Bundok, hindi po ito yung pinaglalaban namin na nanalo kami. Hindi po yun. Again, inuulit ko po yan. Sana po walang balitang ganyan. Ako po ay kontento sa nakuha kong boto being a first-timer. Masaya po ako sa nakabot kong 5.7 million. So hindi ko po yung kinokontest na dapat manalo po ako. Kaya lang yung aking nire-raise up po, yung balita na nakikita naman natin sa mga news, sa internet, yung sinabi po ng NAMPREL na may overvotes po na 18 million. Ano ibig sabihin ng overvotes? Yung sumobra sa 12, yung kanilang binoto. Pag naging invalid tuloy, naging zero tuloy. Doon sa pagboto po, merong nauna sa akin, yun ang sinabi ng doon sa precinct na overvote ka po. So inisip ko lang, baka nagkamali lang din siya. But later on, yung kaibigan kong vlogger, nag-viral din yung sinabi niya, si Chito Samuntina, talagang malinaw na hindi daw siya nag-overvote dahil may listahan siya, bakit daw siya nag-overvote na naman. So ngayon, nalaman natin na may 18 million na overvotes. So, kawawa naman yung mga bumoto kung mali yun ng makina. Kung mali ng tao, like 13 talaga ang binoto niya, 14, mali niya yon. Pero kung talagang 12 and below ang binoto niya, tapos sinabi ng makina ay overvote siya, yung karapatan niya ay kinuha sa kanya. Kaya yan po nga ang aking request talaga na katulad ng request namin lahat is a manual count. I-check, ang tanong ko po no, sa Comelec, yan po ba'y mali ng tao? Yun po ba'y mali ng makina? Ilan ang mali ng makina? Ilang milyon ang mali ng makina? Ilang milyon ang mali ng tao? Na sila lang talaga ang nagkamaling nagboto ng mas madami sa 12. Gusto ko pa malaman ang sagot doon. Ilang milyon doon? Or baka lahat yun ay ang makina ang may mali? So yun po ang ating request dahil karapatan po ng tao na mabilang ang boto niya. Kung mali ng makina yun, dapat bilang pa rin yung boto ng tao na yun. Dahil hindi niya nakasalanan yun. Pero kung kasalanan ng tao yun, accepted po yun. So, dapat masagot po yun dahil karapatan ng tao yun. So, dapat ma-priority ko. Sabihin na lang natin, mahirap bilangin ang lahat-lahat. Ay, may suggestion, bilangin po yung 18 million. Bilangin niya, tingnan ng computer, kaninong pangalan niya nag-overvote, tingnan yung kanyang balota, nag-overvote ba talaga, dapat third party ang titingin para hindi dadagdagan or babawasan ba o ano ba, para malinaw yung counting at may identify is it a machine error or human error. Yun po ang akin po. Magandang hapon po sa lahat. Maraming salamat, Dr. Richard Marites Mata. So that concludes our personal statements. We open the floor to the questions of our media men present. Tapos, Natch, can you kindly provide a microphone here for the questions? Ayan. Question lang po. Good afternoon, Sir. Good afternoon. Anong gusto nating mangyari kung halimbawa mapatunayan na may pagkakamali sa bilangan? Ipaulit ba yung election o i-disqualify yung mga kandidato na nanalo? Well, ang opinion po ni Pastor Apollo Sikibuloy niyan is ayusin natin ang Pilipinas. Gawain ito kasi ito po ang mandato ng batas. Section 31 of Republic Act 9369, i-google nyo, basahin nyo dyan. Di ba po klaro dyan na yung mga balota po ay kukunin mo na sa ballot box at isa-isa po siyang babasahin na merong unimpeded view yung mga watchers. Yun pong nakalagay dun sa batas na yan. At merong mga tally sheets, no? Para makita ng taong bayan kung ang progresyon ng pagboto ng mga tao. Kitang-kita po ng taong bayan. Yan po ang transparency na ating hinahangad na nakasaad po sa Republic Act 9369. Kasi ang pangako ng batas ay magkaroon ng transparency, credibility, fairness, and accuracy of elections. Kaya nga po, inilagay talaga yan sa batas bilang
amendment po sa Republic Act 8436, kasi yung Republic Act 8436, full automation yon. Pati counting, dapat full automation. Inamenda yan, the COMELEC may adopt any and all mechanisms and schemes except yung manual counting of votes in the precinct level. Gusto yan ni Pastor Apollo Sikibuloy, kaya dapat ma-implementa yan kasi yan po ang nakasaad ng batas. Eh kung pagbilang natin, itataas yung boto niya, ang declaration po ni Pastor, sa kanya lang yun, hindi siya nag-ano sa kanyang mga kasama. Hindi siya upo. Oh. Ang gusto lang niya, ayusin natin ang ating sistema, ayusin natin ang sistema ng batas, ang sistema ng eleksyon natin. Para sa 2028, wala na po itong mga pagdududa na ito. Mas credible na po at clear na po sa atin, truthful na po at saka wala ng question sa resulta po ng eleksyon. I would like to welcome lang our friend Philip Salvador is present here. Diyan na pala. Kakadating lang. He has chosen to not join the panel. Pero may we invite you to join the panel, partner, kahit walang statement. Maybe you can just join us. Thank you very Maybe much. to answer questions kahit wala ng statement. Pakibigyan na lang ng mesa si Sir Philip. Galing pa yung Baguio City. It shows his seriousness to be here. I came from Tagaytay. Tagaytay pala, Tagaytay. Oh. Nag-grab ako. Nag-grab. Wala akong driver. Walang driver. Bati ka na lang, partner. Thank you. Good afternoon to each and everyone. Alam niyo po, kagabi, if I may, Yes. kagabi po ako I'm fine. I'm happy to see you guys. And my great lawyers are right in front of you. Yan po ang PDP. Ngayon po, kagabi, nag-usap kami na basta nangyari po na sinasabi merong haka-haka na ganito. 16.8 million ba? Brothers? Tama ba? Overvote. Compared sa last election na 1 Compared sa, yes, oo. Alam niyo po, ang dami nagtatanong na kapwa natin Pilipino, ano nangyari doon sa boto namin? Kami po hindi naghahangad. Nakikinig na po ako kanina pa. Sinabi ni JB din, sinabi ni Richard, sinabi ng mga kasamahan ko. Hindi kami naghahabol para makaupo. Ito pong ginagawa namin para sa sambayanan. Kailangan po malaman nila kung ano nangyari. Kasi alam niyo po, ako nag-akyat pa ng naka-wheelchair na babae para makaboto siya doon sa amin sa Pasig. Binigay ko yung number ko, kung may problema, ganito. Nagtanong, ano nangyari sa boto namin? Paano ko masasagot yun? Ang makakasagot lang nun, ang COMELEC. Sila lang makakasagot. Wala ko sinasabing gumawa sila ng anomalya. Pero karapatan ng taong bayan na malaman kung ano talaga ang nangyari. Yung manual counting na sinasabi ng aking mga kasama, doon ako nakikinig. Dapat gawin nila yun. Ipakita nila na walang anomalya. Walang tinatago. Hindi ho kami naghahangad ng mga upo. Paulit-ulit namin sinasabi. Pero karapatan ng sambayan ng Pilipino na malaman kung ano ang katotohanan. And they owe it to them. To you. Salamat po. So we'd like to open the floor to the body kung meron po kayong mga tanong. Aside from Boss Dada, thank you for your question. Kung meron po, nandiyan lang po ang microphone. Yes, sir. Another question. If, meron naman akong batas and hindi po mag-adhere yung COMELEC, hindi po sila pumayag doon sa manual count. Ano po ang hakbang na gagawin natin? Actually, Boss Dada, nangyari na talaga yan na meron na talagang batas at hindi na nga nag-accede dito ang COMELEC. So we have followed the proper
and respectful na procedure para po humingi ng mandamus, no, sa Supreme Court, no, for them to mandate. Kaya nga mandamus, no, parang ano yan mandatory injunction po yan, na parang Supreme Court po ang mag-aatas sa COMELEC na sundin po ang batas. Kaya ang isa po talaga sa aming mga panawagan ay sa kagalang-galang na mahistrado sa mga mahistrado sa Korte Suprema, na sana po as officers of the court, we humbly appeal to the court, no, to hear our petition. So we have, ano po kami? Masunurin po kami. Masunurin po kami. Sumunod po kami sa lahat ng sistema na legal, no, believing firmly in justice and in the rule of law. Kaya yun po ang panawagan namin at dasal na sana dinggin. Gusto ko lang susugan yung sinabi ni Atty. Pundok, dahil hindi na nga pinatupad ng COMELEC yung ating panawagan na magkaroon ng manual counting at natapos na yung bilangan sa mga presinto at saka sa mga city and provincial or district board of canvassers dito sa Metro Manila, sa probinsya at ibang mga syudad. So, ongoing na, malapit nang matapos yung canvassing ng senatorial votes sa COMELEC at yung mga party list. So, maaaring sabihin natin na mutan academic na ang COMELEC ay gagawa pa ng manual counting. Ang maganda rito kasi itong issue ng overvotes na more than 16 million. Kung ikumpara natin kasi doon sa statistics ng mga nakaraang halalan, especially 2019 or 2022, masyadong napakalaki nitong overvotes na 16 million plus, 16.8 million plus, na kung itong overvotes na ito ay doon nangyari sa senatorial positions, so, ibig sabihin nun, 16.8 yung hindi nabilang na boto. At kung hindi nabilang, kaninong mga kandidato na hindi nabilang ito. Hindi namin sinasabing sa amin yon, yung boto na yon. Ano? Pero ito ay masasabi nating failure of election in a way. At because of this, no, yung aming panawagan ni na Atty. Torion at Atty. Jimmy Pundok bilang co-petitioners doon sa sinampa namin sa Supreme Court, mag-file kami kayo ng reiterative motion sa Supreme Court na assuming so that this is smooth and academic already, pero kung maalala natin sa principle of constitutional law, even if it is considered both an academic, pero if the issue involves a real constitutional matter, that is one of the exception. And second, for the guidance of the bench and the bar, second exemption yan. The third, if it is for public interest, definitely, itong election ito is for public interest. And if there is grave abuse of discretion that was committed or not committed because of action or inaction of the commission, pwede pa rin buksan po yan. So maybe, pag-aralan namin mabuti ito, doon sa aming reiterative motion sa Supreme Court na isasampa, na kahit man lang po yung overvotes na lang, ang buksan ng COMELEC, total alam naman po nila kung saang lugar itong mga ito na nagkaroon ng overvotes. At yung 16.8 million na yan, bilangin manually. Yun lamang po, yung titignan po natin dito para mawala yung duda ng taong bayan na hindi nabilang yung kanilang boto. Imagine that 16.8 million. At kung talagang ganun ang nangyari na depektibo talaga yung makina at teknolohiyang ginamit, at overvotes ng 16.8 million, talagang statistically improbable ito. At sa pag-aaral po natin ng election law, yung mga statistical improbability na yan could result in what we call failure of election. So ito po yung ating sinasabi. Hindi namin claim na kami ay nanalo sa halalan. At ang gusto lang natin ito ay malaman ang katotohanan kung bakit ganyan karami yung overvote sa halalan na ito. Saan lugar ito nangyari? Doon ba sa Mindanao at Visayas area na kung saan ang Duterte ay malakas? O kaya dito sa Luzon na sinasabing
mahina ang Duterte. Kung dito sa Luzon nangyari yan, kaninong boto yung 16.8 million na yung supposed to be na makakount? Hindi natin alam. Gusto lang natin malaman ang katotohanan dito. Ngayon, kung walang magiging action ang ating mga ahensya rito, alam na po ng ating mga kababayan na ang sistemang umiiraw sa atin talaga sa Pilipinas, hindi tugma doon sa sinasabi nating importante, sagrado na right of suffrage na yon ang ultimate foundation ng demokrasya. Pag wala kasi yung free, honest, orderly election na yan, walang katuturan itong sinasabi nating demokrasya sa isang bansa. Yun lamang po. I-clarify ko lang, no? Baka magsasabi kayo na nasa batas ba talaga yung manual counting? Kung basahin niyo po, yung pinakauna nating Omnibus Election Code po, nandun na po yan, Section 210 yan sa Omnibus Election Code, na kailangan yung mga balota, basahin, may unimpeded view yung mga watchers po, at saka kailangan naka-record po yung mga resulta. Okay. Noong pinasa po yung Republic Act 6646, basahin nyo, Section 12 po yan ng Republic Act 6646. Tapos, sa Republic Act 7166, nandun din yan siya, na dapat may unimpeded view yung mga watchers doon sa balota. Na-amend lang yan ng Republic Act 8436. Kasi nga po, doon sa Republic Act 8436 na napasa noong December 22 of 1997, full automation na po yun. Pero ibinalik yan under Section 31 of Republic Act 9369 noong January 23 of 2007. Tapos, yung Section 31, pare-pareho ang wording doon sa Republic Act 7166, RA 6646, and Section 210 of the Omnibus Election Code. Yan po ang batas. Kaya nga po, gusto namin ma-implementa yan, at saka, gaya ng sinabi ng ating magiting napakagaling na abogado, si Attorney Raul Lambino, no? Yan po yung doktrina na yon na it may be moot and academic, no? David versus Arroyo ang first decision yan. Yung kung constitutional issues na may grave abuse of discretion or capable of repetition yet evading review. Eto, this is capable of repetition yet evading review kasi baka sa 2028, mangyayari na naman ito. So, kailangan na meron talagang directive ito na hindi na ito mangyayari kaya ipa-manual recount natin ito para malaman natin, manual count ito, para malaman natin yung resulta talaga ng election. Kasi sa totoo lang, honestly, to be honest, no? Kami talaga nagtataka kasi yung kay Pastor Apollo Sikibuloy, grabe naman, uniform 42 in 24 areas, statistically improbable yan. Parang tinamaan talaga si Pastor. Tapos nilagay pa yung mga boto, 5 million lang. Grabe naman, no? So, ang sa amin ay para ma-erase yung mga doubt na yan. Pahiya niyo si Pastor, nangyari na yan. Pahiyang-pahiya na yan, nakakulong na yan. Ano pang gusto nyo? Premise na lahat ng mga pondo ng mga kumpanya na affiliated sa kanya, nakakulong na siya, nagkasakit na, tapos dito sa eleksyon, pinahiya niya siya, nilagay sa number 42 in 24 different sites. Ano pang kulang? Okay, nakuha na niyo lahat? Ngayon naman, pagbigyan niyo kami. Kung pwede, i-manual count natin. Para naman, magkaalaman, yun ang batas eh. Kailangan natin na ma-implementa yung batas. Tinuturo po natin sa law school. The essence daw of democracy, and it is exemplified because Demos Kratos, rule of the people, it is exemplified in the ability of a state to allow its citizens to freely vote its officers or their officers. Pero hindi na pala ngayon. Hindi lang to freely vote. To ensure, likewise, that their votes are counted. Democracy is pointless if we cannot ensure that the votes of the populace, the votes of the voters, are not really and honestly, credibly counted. That is the essence of our call. Because this is the only time by which we can say that the power of the people is really exercised through the voting process, and we should ensure, COMELEC should ensure, that such process should be sacrosanct. And it is the job and bounden duty of the Commission on Elections under the 1987 Constitution that such happens, that the results of the election should be accurate
and credible. And since there is a cloud of doubt, it's like a sword of Damocles hanging over the head of the powers that be in the Commission on Elections. There is a cloud of doubt as to its integrity, as to its truthfulness, the results thereof. Then it is incumbent upon the Commission on Elections to arrest this doubt, to erase this doubt, and conduct a manual count, implement the law as it should be implemented. That is our humble and ardent cry and clamor that COMELEC should do it. Any more questions, please? Hi. Hi, good afternoon. Anyway, maybe pakiano lang ito. Good afternoon. Malinaw na ho yung panawagan nyo na dun sa manual recount. Sakali hong hindi pagbigyan ng COMELEC yung panawagan at kahilingan nyo, anong legal move ang gagawin ng grupo nyo? Nasabi namin kanina, next week, we will file a supplemental petition or appropriate pleading to the Supreme Court, essentially stating the matters that we have stated here, including a call, a mandamus, no? Pareho na i-implement yung Section 31 nga, na mag-conduct ng manual counting, no? I-order yung Commission on Elections to perform its duty under the 1987 Constitution. Kasi nasa batas eh. Hindi po pwede na nasa batas, hindi mo i-implementa. Ang sasabihin nila, since 2010, hindi naman tayo nag-manual counting eh. Nasabi ko na rin, Article 7 of the Civil Code provides that laws are only amended by subsequent laws. And its non-use, non-practice is not an excuse for its non-implementation. Even if there is a custom to the contrary, even if there is a practice to the contrary, it is still the mandate of the COMELEC to implement what should be implemented. And since Section 31 mandates that there should be manual counting, dapat ginawa po nila yun. Okay. Sige po. If I may respectfully add, more than what we can do now, I would like to reiterate my earlier call, yung mga natulungan ng malaking bahagi ni Pangulong Duterte sa kanyang pag-endorso. Ganun din, ni Vice President Inday Sara Duterte, we should need a whole-of-nation approach in really overhauling our election system. At nandiyan naman sila sa Senado, at nandiyan sila sa Kongreso, at magbabantay naman ang sambayan ng Pilipino on how they will respond dito sa napakalawak na irregularities at anomalya na nasaksihan nating lahat ngayong 2025 midterm election. Kanya, more than the pending case or petition before the Supreme Court, importante yung mga natulungan ng malaking bahagi ng endorsement ni Pangulong Duterte at ni Vice President Inday Sara Duterte. It's time for them to rise to the occasion at talagang suriin ano ba yung kinakailangan gawin in preparation for the presidential election in 2028. So that we have to really start early para hindi na tayo babalik doon sa vicious cycle na kinulang sa oras, kinulang sa panahon. Let's begin early. Ngayong pagbubukas ng 20th Congress, yung mga senador natin at yung mga kongresista, again, na natulungan ng malaking bahagi ng pag-endorso ni Pangulong Duterte at ni Vice President Inday Sara Duterte, dapat ang mag-champion ng mga panukala na bumalik na tayo, reinforce the existing laws, and really overhaul the electoral system that we're experiencing now, at bumalik tayo sa manual count at the precinct level, at ang automated na lamang ay yung transmission ng resulta mula sa precinct level papunta sa National Board of Canvassers and the COMELEC authorized servers. Nang sa ganon, matuldukan na natin itong ilang dekada at wag sanang maging henerasyon na problema paulit-ulit tuwing eleksyon matatapos. We are always questioning and in doubt as to the integrity and the credibility, the accuracy of the election that the election conducted. If I may add to what Attorney Torion and Attorney Rodriguez have said,
about possible legal remedies that would be available in the event na talagang hindi pakikinggan ng COMELEC ito. No? Kasi sasabihin nila, ano na yan, we are now sitting as a National Board of Canvassers, so all we have to do is just ministerially count itong mga certificate of canvass coming from different provinces and cities all over the country, at saka yung mga different election posts abroad and yung mga districts dito sa Metro Manila. Totoo naman yun, tama yun. No? In the same manner, sabi ni Atty. Torrio that we are going to file whatever supplemental pleadings with the pending petition we already filed before the Supreme Court, which is also correct. And then Atty. Vic mentioned about the legislative remedies that may be introduced by our allies in Congress and in the Senate, who have been supported by President Duterte and Vice President Sara. But I think there is one other legal remedy that we can explore pursuant to the provision of the Constitution on the right of information on matters of public concern. Because we have the right to know the actual event or the actual information of what transpired in those overvotes. So we are thinking of filing a petition before the COMELEC, not as a National Board of Canvassers, but as a commission. We have to do that kasi meron tayong tinatawag po na exhaustion of administrative remedies. Hindi kami pwedeng dumiretso agad sa Supreme Court. We cannot also file that in the Senate Electoral Tribunal because we are not filing an election protest. What we can do is file the corresponding petition, which we are going to study very carefully the rules of the COMELEC. Petition for the COMELEC to count these overvotes of 16.8 million. For sure. The COMELEC will deny probably our petition. But our petition will now have the basis to file the necessary petition up to the Supreme Court on a petition for certiorari under Rule 65 of the Rules of Court, which is a special civil action. Dahil hindi naman po ito magiging forum shopping because this will be a new petition, it is a new cause of action, different from the same petition that we earlier filed before the Supreme Court. So we are thinking of that. We are anchoring our cause of action on the right of information of the people on matters of public concern pursuant to the Bill of Rights of the Constitution. So pwede po namin gawin yon, specifically targeted only on the 16.8 million overvotes. Kasi talaga hindi ako naniniwala na ganun karami yung overvotes na yan. Kung ang overvotes siguro ay nasa mga 2 million lang, I can say na talaga siguro nagkamali yung 2 million. Pero 16.8 million, ganun karami ang Pilipino na hindi marunong bumoto. Samantalang ginagawa na natin ito every 3 years. For the past how many elections already? I think it is statistically improbable that 16.8 million Filipinos ay hindi nila alam ng tamang pagboto sa halalan. So yun po yung pwede po natin gawin na isang legal remedy. This is the beauty if you have many brains working together. Another legal remedy, which may be offensive, and I hope that the winning senators and the incumbent senators will not be offended, is to request for a Senate investigation in aid of legislation. Now, I think this was proposed a while ago, I think 7 days ago prior to the election by one of the candidates then for senatorial position, and this is one of the remedies para makita talaga natin, patawag yung mga concerned election officers at saka makita natin kung ano yung mga depekto talaga via a Senate investigation in aid of legislation. Baka marami pa tayong makita doon during the investigation at saka sana honest to goodness na Senate investigation. Kasi ito ang sa tingin ko lang, in my humble view, ang pinakamabilis at saka pinaka-epektibo na paraan para makita natin yung for example, anong nangyari doon kay Attorney Raul Lambino, bakit nagkaganoon? Na yung kanyang boto hindi na-reflect. May problema ba talaga sa sistema ng Miro yun? O anong nangyari doon sa online voting? Bakit pag boto nila, iba ang lumalabas sa, sa resibo? Kailangan may mga sagot ito. At ang pinakamabilis na sa tingin ko na magkaroon tayo ng sagot dito ay yung Senate investigation. Sana po sa mga senador na
iproklama siguro bukas at saka sa mga senador na ngayon ay meron pong hakbang na gawain ito sa pinakamadaling panahon po. Mga sir, kasi marami pong nagre-request na mga netizens natin ngayon na nanonood na kung pwede daw, i-flash natin yung mismong batas, babasahin natin, and then kung pwedeng pakihimay-himay para mas maintindihan daw po nila. Okay. So, Section 31 of Republic Act 9369. Sandali lang, Boss Dada. Subukan lang natin if the technical team can help us. No? Kahit even if it takes time, can you please find a way to copy-paste the pertinent law? Section 31 of 9369. Pero go ahead and read it. Pahabol na lang natin Yes. yung graphics na yan. Yeah, dito sa SMNI ngayon, i-flash natin sa screen. In the Philippines, mandates the manual counting of votes within the automated election system. It requires that during the counting, the chairman or poll clerk and third member of the Board of Election Inspectors read the individual ballots aloud and manually tally the votes in view of watchers and the public. This ensures transparency and verifiability despite the use of vote counting machines or VCMs or automated counting machines or ACM. RA 9369 amended RA 8436 to reinstate manual counting as part of the AES, emphasizing that the manual count should be done simultaneously with the automated tally and be visible to the public. The law does not prohibit the use of machines but makes manual counting mandatory to ensure account accuracy and serve as a check against machine errors and fraud. The Commission on Election has discretion to prescribe procedures for automated counting but cannot override the manual counting mandate in Section 31. In practice, this means after ballots are scanned and accounted or counted by machines, the election board must also manually read and tally the ballots, producing a separate manual election return. If discrepancies of at least 2% arise between the manual and automated results for any position, an automated recount is triggered with technical personnel assisting the process. Despite this legal framework, manual counting has not been consistently implemented in recent elections, raising concerns about transparency and trust in the automated system. Calls have been made for COMELEC to fully enforce Section 31 and conduct manual counts alongside machine counts to uphold electoral integrity. In summary, Section 31 of RA 9369 mandates manual reading and tallying of ballots during automated elections to ensure transparency, accuracy, and public trust, serving as a critical safeguard within the automated voting process of the Philippines. Thank you, Boss Dada. Wala namang tanong eh. I think they were just expounding on the provisions of law. So, ayun lang po. Kung meron pa pong ibang tanong, magtanong lang po kayo. Pero as to the request of the followers of SMNI, pwede po nating himayin yan, yung section 31. Kasi, alam niyo po, no, yan ang kuminsan mahirap sa mga batas, kuminsan maraming kulatilya. No? Dahil sa, halimbawa ito, nakalagay sa section 31, which actually amends section 25 of RA 7166, di nakakalito na. Pero ang napakasimple po nito is yung manner of counting votes ang topic dito. Okay? And as far as we know, wala pa namang nagre-repeal or nag-a-amend dito sa section 31. Ang nakalagay dito, no, yung simulan ko lang himayan, ano? In addition to the requirement in the 4th paragraph of section 12 of RA 6646. O boss, ano po ba yun? That has something to do with poll watchers. Okay. And section 210 of the OAC, Omnibus Election Code, ano po ba yun? Okay? Yun naman ay may kinalaman sa manner of counting votes na manual, na may nakalagay pa nga dyan, yung balota, sinastack yan by the 100s, nilalagyan ng rubber band, nakalagay po yan sa batas, kahit sabihin po ng iba na outdated, wala po tayong magagawa. Yan po ang nakalagay sa batas. Okay?
nakalagay din, in reading the official ballots during the counting. O doon pa lang, pwede na tayong tumigil doon. Kasi, reading nga eh. In reading, hindi naman sinabi sa computer. Nakalagay, in reading the official ballots during the counting, ang sinabi po, the chairman, the poll clerk, and the third member, okay, shall assume such positions, meaning physical na posisyon, as to provide the watchers and the members of the public as may be conveniently accommodated in the polling place. Okay? Lagyan daw ng lugar an unimpeded view of the ballot being read by the chairman. Binabasa po ng chairman at binabantayan ng poll watcher. Okay? Sabi niyo po, request po ito ni Boss Dada ng kanyang mga follower. Hinihimay natin. Okay? Na meron daw poll watcher na binabantayan yung binabasa out loud ng chairman. Okay? Of the election return and the tally board. O di may tally board. No, pasensya na kayo, tumataas ang boses ko kasi napaka-simple po eh. May tally board being simultaneously accomplished by the poll clerk and the third member respectively without touching any of these election documents. May malabo po ba? Wala pa naman, no? So far. Okay. The table. O may mesa pa. Meron po bang table sa loob ng computer? Wala po, di ba? Ibig sabihin, physical table shall be cleared of all unnecessary writing paraphernalia. O bakit meron ganun? Para wala pong makapag-alter ng balota. Tama naman po, di ba? Again, pasensya na, pero ito yung request eh. Gusto po himayin ng publiko. O last sentence. Any violation of this requirement shall constitute an election offense, punishable under Section 263 and 264 of the Omnibus Election Code. O, tingnan nyo yan, kung ano yan. Ibig sabihin, actionable. Di ba? At criminal offense po yan. No? Criminal po. The chairman shall first read the votes for national positions. Okay. Hinimay na po natin. Boss Dada, and to your loyal followers. Hinimay na po natin. Wala pong ambiguity yung batas. It mentions a reading by the chairman. It mentions a tally board by the poll clerk or under the custody of the poll clerk. It mentions poll watchers na sinusubaybayan yung ginagawa ng chairman at ng poll clerk at ng third member. Wala pong malabo dun sa batas. That is why, as my final statement, we are not asking for manual recount. We are asking for manual count as provided by the pertinent laws. Hindi po kami humahanap ng position to the responsible media men. Pakiulit-ulit po yan. We are open to ridicule. It's okay. That's part of the game. Pero, protektahan nyo, hindi kami kundi yung katotohanan man lang. Hindi kami humahanap ng posisyon. We are here in our capacity, not as candidates, but as lawyers. Okay? Insisting on the enforcement of the law. Okay, may tanong dito. Na-text. Hi, ask ko lang if they are worried na mabansagan silang sore losers if they push sa manual recount. Would they expect na yung manual count could lead to an increase in votes sa Duterte slate? No? Ang nagtanong nito, kapatid, ay si Red Mendoza ng Manila Times. Okay, shoot. Ikaw muna answer, kapatid. Well, kaya ko po inuulit-ulit. Dahil, bagamat maaaring may magbansag sa amin na sore loser, that is part of the game. No? Pero we do not want to provide them any basis for such an accusation. Yun lang po. They can call us anything. Karapatan nila yan eh. We, as far as last check, we are still in a democracy which guarantees free speech. So, di bansagan nila kami. Pero at least, on record, inuulit-ulit po namin. Ang sore loser po means naghahanap pa rin ng posisyon, naghahabol. Hindi po. Ang sore loser, ibig sabihin po, may pinatatanggal. Hindi rin po kami nagpapatanggal ng kahit sinong nanalo. Kami po, prospective na nga ang inahanap namin eh. The prospective application. No? Na simulan nyo na yung pagbibilang. Nakalagay naman sa batas. Bilangin nyo na po yung balota, trabaho po ninyo yan. Hindi na natin masasabi na itong ginagawa namin ay
dahil natalo kami sa eleksyon or what. Kasi, as early as more than a month ago, ito na yung panawagan namin eh. Dahil alam na namin itong depekto ng umiiral sa ating halalan na pag hindi ipinatupad yung sinasaad ng batas, ma-frustrate yung karapatan at kapangyarihan ng ating mamamayan sa demokrasya, itong tinatawag nating right of suffrage. So, sa dami-dami po ng nananawagan sa amin, mananahimik na lang ba kami at i-ignore namin, babaliwalain na lamang ba namin itong panawagan ng milyong-milyong mga supporters at nagsakripisyo sa amin? Tingnan naman yung aming sakripisyo sa inyo. Ganun ang panawagan nila eh. Magpunta ka sa lahat ng mga sites na masasabi natin, kahit na kayo ng mga vloggers, yun din po ang panawagan po nila. Kaya bilang mga abogado, tinitignan namin ano ba ang legal na pamamaraan para matugunan itong panawagan ng ating milyon-milyong mga kababayan dito sa nangyari sa halalan. Kasi ako nga mismo, biktima po ako nitong depektibong teknolohiya na ginamit. Nakita nyo naman po yun. No? Kaya bilang isang may konting kaalaman sa batas, no? Hindi namin nga sinasabi, walang nag-claim sa amin dito. Kaya kung nag-claim kami ng posisyon, election protest yung aming isasampa. Pero hindi po kami magsasampa ng election protest. Hindi naman kami humihingi ng suspension of the proclamation of winners na gagawin po yan ng COMELEC bukas. Pagkatapos po nilang ma-canvas, ewan ko kung habulin pa nila yung 100% na canvas. Pero if they have already canvassed so many certificates, pwede sila mag-proclaim pag makikita naman na hindi na mamimiligro, magbabago ang resulta. Ang ginagawa lang po namin dito ay yung tama na implementasyon ng batas at yung karapatan nating malaman ang katotohanan kasi nasa saligang batas natin yan eh. The right of information of matters of public concern at iyon ay dapat po nating alamin ang katotohanan. Kaya yung binabanggit na natin, yung overvotes na lang ang pag-usapan natin, 16.8. Buksan ng COMELEC po yung overvotes na yan. Alam nila kung saan mga certificate of canvas areas itong nangyari na ito. 16.8 million, hindi po biro yan na numero. At tignan kung talaga bang nagkaroon ng ganong overvote at hindi binilang. Dahil nung nakarang halalan nga, kulang 2 million yung overvotes eh. Bakit ngayon ang overvotes umaabot ng 16.8 million? At kung bubuksan po ninyo yung website ng COMELEC, tignan po ninyo yung website ng COMELEC, yung mga statistics na nilalabas po nila doon sa website, at i-compare nyo sa mga certificates of canvas, actual na certificates of canvas galing sa mga iba't ibang mga cities or provinces or districts dito sa Metro Manila, ay hindi magkatugma. Yung mga lumalabas po roon na mga estatistiko. So, nalilito ang taong bayan. Nakakadagdag ng kalituhan. Yung nasa COMELEC website as to the number of itong overvotes na dapat yan ay the total number of voters na yung boto nila hindi nabilang. Things like that. So, ito ang pag-aaralan namin tulad ng sinabi ko sa inyo kanina. Medyo masalimuot talaga itong issue na ito. But bilang mga abogado at bilang naging kandidato sa eleksyon na ito, siguro ay obligasyon po namin na may paliwanag ng tama sa ating mga kababayan. At dahil nagsakripisyo naman po sila ng malaki, nakipaglaban po sila sa amin, no? Pusta pa po nila yung kanilang buhay at karangalan dito. Tapos, mananahimik na lang ba po kami dahil lumabas na hindi po kami nahalal at hindi nanalo sa eleksyon? Hindi po tayo ganun. Tulad ng binanggit ko po, well, hindi man po tayo nagwagi sa halalan na ito, pero hindi po tapos ang laban para sa karapatan at para sa bayang Pilipinas at mga mamamayang Pilipino. Last question para sa SMNI. May statement po ang Malacanang na sinasabi nila generally satisfied na po sila sa naging resulta ng eleksyon. Madami din pong mga kandidato nila na hindi rin po nanalo. Meron po ba sa kanilang kumontak sa inyo para samahan kayo sa laban nyo na ito? Alam nyo, sige, ikaw na lang. Sa kanya, meron daw. Sa akin, honestly, may mga local candidates, no? Na tumawag sa akin, nagpaabot sa akin, pero local issues yung kasi sa kanila. Oo. But, yun din,
may mga instances sa local issues na yung registered voters, mas marami yung nakaboto kesa sa mga registered voters. Yan yung mga issue niya na paano nangyayari yun na mas marami yung nakaboto kesa sa registered voters. Ang dami po niyan na mga nangyayaring ganyan. No? So, maraming lumalapit sa akin, pero ako po, ang concentration ko kasi national level yung sa senatorial election, doon kay Pastor Apollo Sikibuloy at sa mga PDP laban. And admittedly, marami po sa kanila na maski nasa administration po, ay gusto sana nilang malaman na anong nangyari. Bakit mas maraming mga, what you call this, locally, maraming botante kesa sa registered voters. No? And siguro, ang administrasyon ay magsasabi sila na kontento kami, wala naman talaga silang choice eh. They have to assure the people that everything is okay even if it is not okay. No? Ang tendency nga natin, kami, mga kasama namin sa PDP Laban, parang nilolower na lang nila yung mga demands nila. Pero sa akin, hindi eh. Tingnan nyo, very mabait si Attorney Raul Lambino. Gusto niya mag-concentrate na lang sa overvotes. Kasi parang gusto niya maging reasonably yung request niya na yun. Pero sa akin, mandato ito ng Commission on Elections eh. In the first place, ang tagal na namin nag-request nitong manual counting. Ako mismo, personally ako mismo. And alam ko, pagka-check ko later nung nag-request ako sa PDP Laban ng resolution, doon ko nalaman na meron na palang earlier petition, yung grupo nila General Romeo Pokis. Nag-file sila as early as, I think, December or February, no? Ng petition na manual counting, Section 31. So, hindi nyo kami masabihan, ma-accuse na ang late na ninyo nag-request eh. Hindi, ang tagal na namin itong, at saka, paano, mahirap ba ito i-implement? Hindi po. Kasi, amendatory resolution lang ang i-pass ni Chairman George Garcia. I-amend lang niya yung resolution, tapos, yung mga teacher, kailangan pa ba natin sila turuan kung paano magbilang bago nila i-transmit? Hindi naman eh. Tapos, kailangan ba ito ng gastos? Magbilang ka lang, additional money ba ito? Sa tingin ko wala eh. Kung gusto nyo yung tally board, doon na lang sa blackboard ng mga classrooms, ng eskwela. Okay, oo. Basta makita lang na nakikita ng mga watchers kung yung binoto ba talaga ng tao ay nabilang ba talaga. Kaya para meron kaming clear data per precinct. Clear data per precinct. Para yung mga abogado, pagpunta dun sa canvassing, meron silang clear basis na marshal na lang niya yung mga results per precinct. At alam na niya talaga, may clear basis siya doon sa canvassing kung ano talaga ang tunay na resulta per candidate. So, of course, the administration will say na kontento sila. Of course, they will say that. But sa amin, may depekto talaga. At ang taong bayan, alam nila yan. Ang daming mga OFWs nagreklamo sa amin. Tingnan nyo yung turnout ng OFW votes. Ang baba. Why? Because they do not trust the system. Okay. Tingnan nyo rin yung mga turnout sa Mindanao. Ang baba. Oo. So, kailangan may gawain yung Commission on Elections para ma-restore yung credibility nito, ma-restore yung trust ng tao sa ating electoral process. Para sa 2028, hindi na sana masyado maraming reklamo na tulad ng ganito na biruin mo, ang dami sanang reklamo, si Attorney Raul Lambino, ililimit na lang niya sa overvotes. Ako, ang gusto ko, in behalf of Pastor Apollo Sikibuloy, ayusin natin ang Pilipinas. Kung anong depekto, ayusin natin. Kasi hindi na ito dapat mangyayari sa 2028. Kung mangyayari ito sa 2028, baka magkagulo. Kaya iwasan natin ang gulo, i-fix natin, ayusin natin ngayon pa lang. Kaya nga sabi niya, gawain natin ito. At kung mag-increase man yung boto namin kay Pastor, hindi siya upo. Ang gusto lang niya, makita kung ano talaga ang katotohanan. Yan po ang nasa puso ni Pastor Apollo Sikibuloy. Alam niyo po, himayin ko lang further yung question, kontento daw ang Malacanang sa results. Kami po, on our end, we are neither confirming nor denying
na kontento kami sa results because that is immaterial. Hindi nga resulta yung aming pinag-uusapan dito. Inulit-ulit po namin walang kinalaman sa resulta o sa pagbabago ng resulta ang aming pakay. Ang amin po, legal question. Nasunod ba ang mandato ng Section 31 ng 9369? Hindi naman. Oh, Attorney JB. Go ahead, Attorney JB. Sana po sa mga opisyal na magdidesisyon, sana po talagang desisyon na klaro para may katapusan ito at hindi po yung sagot na moot and academic. Yan po ang personal kong panawagan bilang isang officer of the court. It should answer, any decision should answer the legal issue at hand. Dapat ba susundin ang Section 31 ng Republic Act 9369? Dapat ba talagang manual vote? No? At hindi bibigyan ng authority yung COMELEC to make its own rule na in contravention to the directive of the law regarding dito. So, ako po'y nagdadasal na sana yung magiging desisyon dito ng mga opisinang concerned ay hindi po moot and academic. Salamat po. Thank you, Attorney JB. Any more questions? Si Doc Mata ba may... did he raise his hand? I'm okay na po, Attorney Jim. Mention na po. Okay. Thank you. So, siguro po we can have one or two more questions. Of course, we're not limiting it, no? We just want to make sure na in the interest of time, no? Ma-manage natin yung ating event. Babalik pa po si Attorney Lambino sa mga baka sa Pangasinan at si Attorney Bobet, bibisita pa yan kay Pastor. Ako po ay mamamahala pa ng restaurant at si Philip babalik po sa, alam nyo na, sa Tagaytay. So, again, siguro, pwede sumingit na lang kayo kung may magtanong pa. Pero kami po ay nagpapasalamat sa members of the press, the SOCMED, mainstream, or otherwise. At sa publiko, nakikita po namin lahat ng comments nyo. This is one of the FB lives namin na talagang sinubaybayan namin ang comments dahil gusto po namin malaman ng tibok ng masa. Kung talaga pong kami ay suportado o kung kami po ba ay nakakagulo lamang sa inyong kapayapaan ng pag-iisip. Kung makikita po natin sa comments, ulit-ulit po, binabaha po tayo ng panawagan for a manual count. Dahil po, bago pa namin yan pinanawagan ngayon, as Attorney Torion has reiterated, pinanawagan na namin yan months ago. So, nagpapasalamat kami sa mga netizens at sa inyo pong media men. Finally, pasensya na, ulit-ulit po kami. I hope that the members of the media will be responsible enough. Not really to protect us, but at least to protect the intent of this press call and our call, the core of our call. Hindi po kami naghahanap ng pagbabago ng resulta para kami ay mailuklok. Wala pong ganyan. Ulit-ulit po. We are here on a legal challenge na masunod na po sana ang mandato ng batas. If there are no more questions? Sir, Okay. marami na pong lapses at error na ginagawa yung Smartmatics. Okay, microphone lang please. I'm sorry sir. Kasi baka kawawa naman yung mga nanood sa atin. Oo. Good afternoon po sa lahat. At tanong ko lang po, ilan pa bang kailangan mga error or lapses ng Smartmatic para palitan ito ng COMELEC? O yung Miro, you mean, yung Miro. Yung Smartmatic, binanta na ng Miro, but it is immaterial. Dahil sa totoo, mas matindi. Ang hirap mag-comment. Live tayo, daming nanonood, no? 1.5 million po ang nanonood sa atin. 1,000. Tama po yung tanong ninyo. Dahil sa akin, one complaint
is one complaint too many. No? Any sign of irregularity should be addressed by the government. It should not be the number. No? Pag may irregularity, i-address natin. What more, no? Given the present situation, na prevalent po yung mga reklamo. Hindi po ba natin at least didinggin man lang ba natin, kahit na sabihin nilang hindi sila sure kung may basis yan, bakit wala pong kahit mag-imbestiga man lang? No? So to your question, I'm with you. Pero ako, i-answer ko ha. This may not also be attributable only to the provider. Why? Because Section 7 ng batas, merong nakalagay doon ng mga requirements eh. Oo. Pero, you must also give it to the COMELEC. Hindi nila pinasunod yun ng provider. Pangalawa, dalawang sistema ito na inisa. Inisa. Sinong may gusto nito? Ang Commission on Elections din. Yung provider, hindi. Yung provider, nag-provide ito doon sa Palestine. Na-study natin ito. Okay naman sila. Pero dito may mga specifications yung COMELEC na first time ginawa dito. Dito sa Pilipinas, sabi nga ni Atty. Raul Albino, ginawa tayong ginipig. So this may not also be solely attributable only to the provider. Because if you are the provider, i-receptive ka kung anong gusto ng customer eh. Yung customer, itong may hinihingi di ba? So, baka, sa akin lang, baka hindi rin ito solely attributable to the provider. Baka rin, meron din contributory factor yung customer. Sino ang customer? Yung COMELEC. Yung ang requirement ng Section 11 of Republic Act 9369, yung international certification. Hanggang ngayon, wala. 3 months before the elections, kailangan meron yun. Wala. Alam mo bakit wala? Hindi talaga ma-certify ito. Kasi first time ito. Ang batas natin, kailangan, yung sistema natin, meron ng history na maganda. Magandang record. Yung Commission on Elections, hindi. Ginawa tayong ginipig. First time ito in any and all electoral systems in the world na ganitong dalawang sistema pinag-isa. So, it would also be, I want to be very objective. It would also be not in accordance with good faith if we will ascribe everything, all faults to Miro. Baka may fault din na malaki ang COMELEC. So, ano po, sige po. Anong legal remedy natin yan, sir? By 2028, sir? Well, depende na yan sa mga tao. Kung basahin mo yung Section 31, nakakapriso yun. Di ba? Nandun, may penal provision yun. Tapos tingin ko, honestly, gusto ko rin maging objective eh. If you do not follow the mandate of the law, then you are betraying public trust. It may be a ground for impeachment. Yun lang. Depende na po yan sa taong bayan. Well, legal remedy, kung sinabing legal remedy kasi you have to file the necessary petition or case sa COMELEC or sa korte, no? But if you're talking of 2028, siguro iyan ay legislative remedy. Kailangan baguhin itong mga batas ngayon. Omnibus Election Code as amended, yung automated election law, etc. Yung aking panukala lang yung sinasabi niya. Kasi kung over-centralized yung powers ng government, kahit na anong departamento yan, maging sa executive department o sa Commission on Elections, talagang mahirap mong ma-impose yung transparency and accountability. Sa Amerika, tulad ng binabanggit ko kanina, di ba? Bawat estado sa Amerika o bawat county sa Amerika may kanya-kanyang style ng pagboto at saka pagbilang ng kanilang mga boto. Yung mga iba pa nga, talagang manual pa rin, binibilang. Hindi yun automated. Yung mga iba, yung kanilang ginagawa, tinutusok-tusok nila, binubutasan nila yung mga balota. Because, pag iisang sistema yung inadapt, katulad ng sistema dito sa ating Pilipinas, wholesale yung mangyayari na defects. Na yun ang nakita natin for the past several elections since 2010, nung fully automated na o 2007, na hindi talaga na-address yung issue ng dayaan sa election. Kasi nung manual pa ang dayaan, no? Doon sa transmission ng election returns.
Pagdating sa presinto, dadalhin sa munisipyo, munisipyo sa probinsya. Doon nagkakatalo yung malindayan, dagdag bawas, etc. No? So, tama yung sinabi ni Atty. Torio na sa precinct level, pursuant to the existing law, na manual counting. Ginagawa natin yan sa eleksyon ng barangay, di ba? Hindi naman automated yung eleksyon ng barangay. At nakita natin, hindi ganun wholesale yung reklamo sa manual election and counting of barangay officials. O bakit hindi natin gayahin yung sistema ng barangay election na manual counting, tapos yung canvassing, yun ang electronic. Para alam na natin kagad. Kasi pag manual counting mo yan, meron pa rin trabaho yung mga watchers ng mga kandidato o political parties. Titignan nila kung tama ba yung pag-appreciate ng ballots. Pero dito kasi, sa sistema humihirap, walang kwenta yung mga watchers Wala silang magagawa. They cannot do anything. Kasi makina ang nagdidikta kung ano yung magiging resulta itong eleksyon na ito. So sana po yung ating mga mambabatas, yung mananalo po mga congressmen, mga senador, pag may awa sila sa taong bayan, may awa sila sa bansang Pilipinas, suriin po nila ito, bigyan po sana nila ito ng tamang pagtingin, no? Para sa ganon ay hindi tuluyang mamiligro ang demokrasya sa Pilipinas. Yun po ang solusyon po nito. It's more of a legislative remedy than legal remedy. Ito pala Ito. I-verify ninyo, pwede ako magkamali. Sa Basilan, manual counting. It's a fight between Jim Hataman, brother, against his brother, Mujib Hataman. Pwede ako magkamali kasi Jim Saliman. Allegedly, manual counting doon. At nanalo si Mujib Hataman. So, paki-verify ninyo kasi kung totoo yan, pwede pala. Pwede pala. Anong rason? Bakit inimplementa sa Basilan? Kasi ba magigiting at matatapang yung mga kandidato doon? Kailangan ba natin magtapang-tapangan para ma-implementa ito? So, i-verify po ninyo kasi baka nagkamali lang ako. Pero, kung totoo ito, it simply shows that it can be done. If you have the will to do it, then it can be done. Virgil once said, they can because they think they can. There is no reason for us not to do it. It's just that baka ayaw lang talaga i-implementa. Alam niyo po, I hate to prolong the discussion, pero matagal ko nang naiisip yan. No, with regard to Article 3, Section 1 of the Constitution, which guarantees us the equal protection of the laws. Hindi lang po tungkol sa manual counting sa Basilan, kundi sa implementation ng online voting sa ibang bayan. Pare-pareho po tayong botante. We are all similarly situated. Hindi porke overseas ka, iba ka na. There is no substantial distinction between a voter overseas and a voter here. There is no substantial distinction between a voter in Basilan and a voter here. So why implement different electoral processes kung pare-pareho naman tayong botante? Pare-pareho tayong kuminsan ay initan sa pagpila. Diba? Bakit po gagawing guinea pig, ika nga, in quotation marks, ang OFW sa online voting? Are their votes less important than ours? That they are not given the guarantees, diba? That are given in normal electoral processes. Bakit naging online sa kanila walang balota? Bakit ang counting pwede palang manual, allegedly, for your checking pa yan, Bakit pwedeng manual counting doon, dito hindi? Ang equal protection po, ibig sabihin po, kung pare-pareho naman tayo ng sitwasyon, dapat pare-pareho din ang proseso. No? So again, as you can see, we are arguing on legal basis. Hindi po kami naghahanap ng ibang resulta. Malinaw na po yan. Inulit-ulit ko po, uulitin ko pa. Legal po ang batayan namin. Kasi kami pong mga abogado ay naguguluhan talaga. Naguguluhan kami. Kasi yung online voting, walang batas niyan. Pero nag-issue yung Commission on Elections ng 3 resolutions implementing it. Dito naman sa domestic voting, nasa batas ang Section 319369, pero hindi ini-implementa.
Yan po ang sitwasyon natin. Kaya nga, I subscribe to the view of Attorney Jimmy Bundok. No? This may conflict with the Equal Protection Clause of the 1987 Constitution. Any more questions before we end this afternoon? Yes, Boss Dada. Klaruhin lang natin, no? Criminally liable po ba ang COMELEC since sa recent election, walang tally board, walang reading of official ballots during counting, walang unimpeded view of ballot while counting? Hindi singer to eh. Hindi, ganito. We have a unique situation here because this was made a policy by the Commission on Elections. Diba? So, ang policy galing sa Commission on Elections as a body. So, ang mga commissioner at saka chairman ang nag-decide na hindi i-follow yung Section 31. Yung provision kasi doon applies doon sa mga BEIs. Yung members of the Electoral Board, EB pa lang tawag nila ngayon. Noon, Board of Election Inspectors ngayon, para magiging specifically correct talaga ngayon. EB. Kung hindi mo i-implement yun, pwede ka ma-penalize with criminal penalties such as imprisonment. Ang problema kasi natin dito, yung mga commissioner can only be removed by impeachment. So, Pwede kasuhan. pwede sila kasuhan, oo. Pero, later on, they can only be removed via impeachment. Yun yung, ano yun eh, yun ang, yung medyo complication doon. Again, final calls for questions, but I hope everyone is satisfied, and sa mga viewers natin, pasensya na kayo mga kaibigan, I'm de facto host for this afternoon. No? Pero we want to thank you also in behalf of PDP Laban, dahil kami po ay authorized naman to hold this press conference to address the concerns of our countrymen. Siguro, just in case, ito na po yung ending. Pare, I am touched by the gift of Attorney Vic Rodriguez, his presence here this afternoon, and his personal notes na binigyan niya kami nitong hardbound, we're not promoting this, hindi naman kami nagbebenta nito. Pero you know what, Attorney Vic, because he is very careful with his emotions, no? He is usually very formal. Pero meron siyang message dito which I would like to end on, just in case tapos na tayo. Kung gusto nyo i-zoom yan ha, nakalagay dito, May 16, 2025, Attorney Jimmy Bundok. I'm sure he wrote a similar letter to you guys, no? Thank you for the friendship and for fighting the good fight. Mabuhay ka, maisog, Vic Rodriguez. Yan. Yung sa'yo. Sa akin, maganda May 16, 2025, Dear Bobet Torion, keep on fighting the good fight and looking forward to seeing you in the 2028 campaign, brother. Mabuhay ka, maisog, Vic Rodriguez. Ayan po. So, the keywords, the recurring theme is fighting the good fight. These are private messages that we have just decided to make public to this afternoon to share with you the intent talaga of our of this movement. We're just fighting the good fight. Despite all the possibilities of ridicule and yung mga resurgence ng mocking and all, we're not concerned about that. Nandito po kami para right now, actually, as officers of the court. Right now, no? And Philip, as a sincerely concerned citizen, for the future of our electoral processes in our democracy. So maraming salamat. Kung okay na po ba tayo? Thank you. Okay po. Maraming salamat po, and God bless you all. Mabuhay po ang Pilipinas. Tandaan niyo po, ang Pilipinas, Duterte pa rin. Duterte pa rin. Salamat po. See you in 2028, campaign period. Inshallah,